Hello! Magandang araw sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Ito na naman po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino dito po sa ating Munting Tinig channel. At kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell, yung parang kampana dyan, para kayo po ay ma-notify, ma-update kayo every time na magkakaroon tayo ng virtual conversation through live streaming at pag-upload ng mga updated political views po natin sa ating channel. Pag-usapan natin mga kamunting tinig ang pagsampal ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro sa isa pong propagandist na mula po sa China. Ngayon, itong klasing mga usapin, hindi po ito pinapansin ng mga Duterte na mga supporter, na mga alinganga, no? Na mga mabaho ang mga pagkatao, mga demonyo. Dahil busy sila sa kakatanggol sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Sara at kay Digong na nagpahamak po sa ating bansa. Hindi po ito pinag-uusapan ng mga Duterte diehard supporter vlogger. Wala silang pakialam kahit gaano pa ka-strong ang binitawang salita ni Secretary Gibo Teodoro na kung saan ay mananatiling Department of National Defense Secretary sapagkat hindi po tinanggap ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang courtesy resignation kasama ni Rimulya na magkakapatid. So noong mga nakaraang araw ay nagkaroon po ng tinatawag na dialogue. Okay? Nagkaroon po ng tinatawag na forum. Okay? Doon po sa may Shangri-La. O kasi nga, doon po sa may Singapore, meron pong 2025 Shangri-La Dialogue na kung saan ay dinaluhan po ng iba't ibang mga nationalities. Kabilang na po yung Philippine Secretary of National Defense po natin. At saka syempre, andyan din ang ating Chief of Staff na si Browner, kasama po ni Secretary Gibo Teodoro. Sinagot niya directly yung ano tawag nito, yung tanong ng isang Chinese delegate concerning po sa maritime tensions in the region. Alam naman natin na simulat sa poll, nagkaroon po ng tinatawag na agawan ng teritoryo na kung saan ang ating bansa hindi naman ang aagaw. Kumbaga tayo po ay inagawan because more than 50 countries reaffirm sa posisyon ng Pilipinas pagdating po dyan sa may disputed territory. So ngayon, ang tawag po ng ating Department of National Defense Secretary sa question nitong Chinese delegates na ito sa what we call this regarding sa may maritime tensions in the region, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea, ay disguised as questions or what we call this propaganda. Okay? Disguised as questions. Propaganda disguised as question. Mantakin mo kamunting tinig. Para lang makapag-ano ng propaganda, dinaan na lang sa mga tanong-tanong. No? Dinaan na lang sa mga paek-ek. Pero si Secretary Gibo Teodoro ay matalino, matapang. Kaya nga po, talagang nakakahiya sa part ng China ha. Kung hindi ba naman makapal ang mukha ng China, so tatanong-tanong sila, ngayon sinampal sila ng katotohanan na yung kanilang ginagawa na pagtatanong ay disguised as propaganda. So kaya nga tinatawagan natin itong mga alinganga katulad ni Sara Duterte, katulad ni Rodante Marcoleta, ni Robin Padilla, ni Senator Bato de la Rosa, at saka itong si Jinggoy, mga Duterte minions. Ngayon, anong masasabi ninyo sa matibay, matapang, matatag na paninindigan at nalikturan tuloy yung Chinese delegates? Kasi propaganda pa ng China yan eh. No? 1995 pa pala na dyan sa may Mischief Reef nangyayari.
So, yun ang mga ginagawa ng China, yung kanilang propaganda at saka kung sino lang yung ma-disguise nila. O, yung tanong, propaganda spells disguised as what we call question. Napakabigat yun na binitaywan po ng ating kagalang-galang na Department of National Defense Secretary. Pero wala pong komento ang mga Duterte diehard supporters. Bagkus, minasama pa nila yung mensahe ni Gibo Teodoro. Kung baga, mas sinisisi pa nila ngayon ng Pilipinas dahil bakit ganun po yung nagiging statement ni Secretary Gibo Teodoro doon sa questions disguised as propaganda. Matibay yun, matapang yun na sagot in front of international media. Okay? Narinig nyo naman siguro yan, yung tanong ng isang Chinese delegates concerning sa maritime territories issue natin dyan sa West Philippine Sea. So, diniscuss ni Secretary Gibo Teodoro at nagiging matapang ang kanyang stand na ang China talaga supposed to be dapat magdahan-dahan sila. Kasi imagine no one support China sa kanilang claim na 9-dash line. Binasura na yan ng international community. Arbitral ruling favor sa Pilipinas. Kaya nga po nagkaroon ng mga tinatawag na diplomatic protest because since 2016 pa, na-award na po ito sa atin. Nagkaroon na po ng matibay na desisyon ang United Nations Convention of the Laws of the Sea or UNCLOS our arbitral ruling in general, which is Chinese government didn't recognize it. But no one out of 50 countries support China. Instead, they support and at the same time affirm the position of the Philippines with regards to that disputed territories in the region. Kaya nga po, nakakuha ng sampal itong Chinese delegates na ito. No? Parang sinampal sila, binuhusan sila. Pero alam mo, nakakapagtaka ka lang, nakakalungkot dahil may mga Pinoy talaga na bobo. At may Pinoy talaga na imbis na magiging proud sa binitiwang salita at paninindigan ng ating Department of National Defense Secretary, Gibo Teodoro, mas lalo pa nilang pinamasama. No? Mas lalo pa nilang minasama. Alam mo, sa totoo lang, sa panahon ni Rodrigo Duterte, sunod-sunuran lang talaga yung Pilipinas sa China. Wala talagang maririnig tayo na ganito katapang na mga pronouncement. No? Kaya hindi po tayo makapagsabing, yes, good job, bravo, wala. Pero, dito kay Secretary Gibo Teodoro, nako, pwedeng masabi natin hindi lang sampal, kundi na kumbaga nasipa sila sa statement po ng ating Department of National Defense Secretary. Makapagsabi tayong bravo, makapagsabi tayong go job dahil sa kanilang matibay na paninindigan, no? Very strong 'yun. Pero ang pagka-deliver ni Secretary Gibo Teodoro, napakakalmado. Oo, hindi bastos, hindi arrogante, katulad ni Jinggoy Estrada, no? Talagang worthy to be uploaded yung kanyang klase mga statement. Tsaka make us proud, no? Na masasabi nating hindi nagkamali ang ating mahal na Pangulong pagkakatiwalaan itong si Secretary Gibo Teodoro. Why? Because during the time of question and answer portion, the answer of Gibo Teodoro considered precise, direct, very articulate, powerful, yet carefully done. Okay? Carefully done with essence, substance, can be considered as de calibre na sagot because our Department of National Defense Secretary has a caliber of man of wisdom. So, may potential na magiging leader ng ating bansa. May potential na maipagmamalaki nating mga Pilipino. Nakailang Department of National Defense Secretary na tayo with regards dyan sa problema natin sa region, okay, problema natin sa maritime, okay,
against China, si Secretary Gibo Teodoro lang talaga yung matapang. At saka ina-assert talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, the answer of Secretary Gibo Teodoro to the question, no? Na kung saan ay propaganda pala, very precise, very accurate, no? At saka carefully done, but full of substance and essence. Yun ang talagang napapakinabangan ang utak ni Gibo Teodoro ng sambayan ng Pilipino. Pero ang punto na ito ay talagang negative pa si Secretary Gibo Teodoro sa mga supporter ng mga Duterte. Hindi pa nila ito hindi nila maa-appreciate. Hindi nila na-appreciate, bagkus galit pa sila, pero hindi nila maiko-content na maipagmalaki dapat natin si Gibo Teodoro, no? Yung parang yung utak ni Secretary Gibo Teodoro parang parang si Carlos P. Romulo, sabi nga ng ating mga kababayan, parang naaalala nila si Carlos P. Romulo, okay, sa kay Secretary Gibo Teodoro. Kasi wala siyang ibang iniisip kundi yung ipa-assert sa atin na atin yung karapatan na yun dahil ipinagkaloob sa atin. Yun lang mga kamunting tinig. Kamusta naman ang mga Duterte Dihad supporters? Hindi nyo talaga na-appreciate si Secretary Gibo Teodoro sa kanilang pakikipaglaban sa ating teritoryo sa West Philippine Sea? Nalekturan doon ang Chinese propagandist. At nangyari yan sa 2025 Shangri-La Dialogue sa Singapore. And kasama po doon yung ating AFP Chief of Staff na si Browner, na kini-criticize din ng mga Dutertes. That is really, in my simple understanding and conviction, Gibo Teodoro became successful in terms of giving lecture, okay, in an honorable manner doon po sa may Chinese propagandist. Kasi nagpapadala sila ng mga nagpapadala sila ng mga reporter, nagpapadala sila ng mga official di umano. Pero mga peke naman. Ang kanilang lang is siguro akala nila walang baon si Secretary Gibo Teodoro. Akala nila ang Pilipino ay basta-basta na lamang luluhod sa kanila sa international forum. Ayun, hindi nila naintindihan na dala-dala po ni Secretary Gibo Teodoro ang pagiging nationalistic, ang pagiging patriotic, at saka man of wisdom. Very willing to defend our territory to Chinese government. And I really like the point of Secretary Gibo Teodoro for highlighting the ideas that in an international community, there are more than 50, if not, kayo na po ang mag-compute, sumusuporta sa Pilipinas sa issue po ng pagbasura dyan sa 9-dash line na pinropose po ng China para lang makapagpanakop sila. Gamit nila yung expansionism principle. Akala siguro nila kuno tinagurian silang superpower, hindi sila ibubutata. So yung sagot po ni Secretary Gibo Teodoro, nagmarka po yan sa mga Pilipinong suportado ang pakikipaglaban ng ating Pangulo. Ang Pangulo natin, di talaga binibitiwan yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Kaya mapasasabi natin that what Secretary Gibo Teodoro is, what we call this, informing us that we have a brave but honorable Department of National Defense Secretary. The answer of Gibo Teodoro is very brave, very bold, no? Propaganda spells disguise as a question. 'Di ba? So, ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. Kudos, good job kay Secretary Gibo Teodoro for fighting our rights sa West Philippine Sea. Hindi po nagkamali ang ating mahal na Pangulo sa pagtitiwala sa iyo
bilang Department of National Defense Secretary. You are a man of honor, you are brave, man of wisdom, a patriotic and nationalistic. Kudos and good job, sir.